So mga paps, gusto pala, ngayong araw pala, samahan nyo akong mag-check or mag-adjust ng valve clearance para dito sa Yamaha Mio. Okay? So simulan na natin to mga paps. So mga paps, bakit ako mag-check or mag-adjust ng valve clearance ng Yamaha Mio? Etong valve clearance, kasama to dapat sa PMS or kasama dapat to sa chine-check every 6 months or 6,000 km odometer reading. Yun ay base sa owner's manual. Bukod din mga paps, kapag yung natin, yung scooter natin, kasi yung mga scooter, yung tipong malagitik yung tunog, bago kayo magpalit ng tensioner, i-check nyo muna yung valve clearance. Kumbaga parang basic yan mga paps. Kapag kasi malagitik, kadalasan yung valve clearance yan hindi na tama. So, pag may lagitik or maingay yung makina, bago kayo magpalit ng kung ano-ano, i-check nyo muna yung valve clearance. Yan. Mga paps, bago natin i-adjust yan, open muna natin yung pinaka-cover yan. Meron yung screw dito, yan, screw dyan, dito, saka dito sa kabilang side, yan, sa baba, saka sa kabilang side dito, yan, kabila nun meron din. So, tanggalin lang natin yan mga paps. Okay, so, ang tagal na. So dito naman tayo mga paps. Ang next natin na tatanggalin yung pinaka-cover ng magneto natin. Ayan. Kali mo na ito. Screw lang to. Tapos meron yan dito. May isa yan dito. Ayan, okay na. Dito naman tayo. Ngayon, ang gagawin natin, i-open na natin to. So, tanggalin muna natin to, pinaka-hose niya. Ayan. Okay. So, ayan siya. Ang sukat nito, 10 mm. 10 mm din yan. Okay? So, ayan. Yung natin. So, tanggalin natin lang yan. Okay. May gasket yan. Ingat na lang sa pagtatanggal. So, ito na siya mga paps. Bago natin i-check yung valve clearance dito, kailangan muna natin i-timing. Kailangan naka-top dead center to. So, merong tatlong paraan para ma-timing to. Unang paraan, pwede sa kickstart. Yan. Pangalawa, pwede sa magneto. Pangatlo, pwede na natin ikutin to. Okay? So, pakita ko muna sa inyo to. So, mga paps, bakit kailangan nating i-timing yan at kunin yung top dead center bago i-adjust? Kasi ganito yan, kapag hindi natin kinuha yan, napapansin nyo, eto, matigas yan. Okay? So, parang isipin nyo parang tukod yan. So, kailangan yan, nakarelax yan bago natin i-adjust yung top screw nyan. Paano natin makukuha yung top dead center? Pakita ko sa inyo mga paps. So, ganito mga paps yan. Sa magneto natin, mapansin nyo, meron yung parang araw yun, no? Yung araw na yon. Sa magneto natin, meron yung guhit. Ito kasi pinin ko na. Hahanapin nyo lang yung guhit nyan, iikot nyo. Yan. Ikot nyo. Hanapin nyo. Yan. Kapintura lang sa akin, kaya medyo mahirap hanapin eh. Hanap lang. So, ngayon. Ayun. Ito yung sa akin. Yan. May guhit yan. Itatapat nyo lang yan doon. Okay, so yan. Guhit doon. May guhit yan mga paps. Hindi lang kita sa akin kasi nakapintura na to. So mga paps, isa sa mga way pa para matiming natin itong kickstart. So habang ginagano natin yan, makikita nyo, merong mark yan, magtatama dapat yon. Pakita ko sa inyo ha. So mga paps, ito yung sprocket nyan. So habang natin yung kickstart, nagagalaw yan, makikita nyo. Yan, gagalaw yan ha. Ayan, gagalaw. Okay, yan. So paano natin malalaman na timing na yan? Tako na sa inyo ha. Nakita nyo yan. Nakita nyo yung isang yan. May gatla yan, may marka yan. Ayan o, itong isang to. Yan. Yan. Nakikita nyo naman ito. Yan, itong part na to. You know? Dapat yung yung marka na yon nakatutok dun sa may arrow sa kabilang side. Yung arrow sa kabilang side, papakita ko. Yan. Nakita nyo, ayan o. Yan. Dapat yan, nakatutok yan dyan. Okay, so gaganon mo lang yan para matiming yan. So, ayan, dapat nakatutok yun dyan. Pero ito yung isang way na tingin ko mas maganda mga paps. Pakita ko lang sa inyo.
So, ganito mga paps, isang way para ma-timing nyo na maayos yan. Gamit kayo ng close range na 10mm dito. Yan, lagay nyo dito sa, sa bolt ng sprocket. Tapos nun, yung mark niyan, yung mark yan dyan, ayun yung gatla, ito, gat lang yan. Tututok nyo lang doon sa mark dito sa loob. Okay, so ganyan. Tandaan lang ha. Yan, double check natin. So, ayan na siya. Nagalaw na. Yan. So, okay mga paps, ito. Yung pinakagatla nun, nakatutok na yan dito. So, yun yung arrow na yan, yung pinaka parang nakumbok na arrow na yan, nakatutok na yan dito sa may gatla dyan, yan. Sa side na to ng sprocket. Okay? Ngayon, makikita nyo rin yan sa magneto. Pakita ko sa inyo. So, ito mga paps, yan. Yan yung yung marking sa magneto. So ito, yan yung guhit na yan. Okay, so nakatutok na yan mga paps. So ganito mga paps, ito, na-timing na natin yan, okay na. Malalaman natin yan na naka-timing na siya kapag naka-relax na itong sa part na to ng tappet screw. Ayan yan. Kumbaga gumagalaw na yung niya, yung rocker arm niya. Naka-relax na. Pakita ko Yan Kumbaga parang magagalaw na siya, may play na siya ng konti. Yan. Kapag na-top dead center na natin yan, i-check na natin yung clearance ng exhaust at saka ng intake, okay? So dito yung makikita nyo yung detalye niyan. So nakalagay dyan, ang intake natin, 0.06 hanggang sa 0.10 mm. Sa exhaust naman, 0.23 hanggang 0.27 mm sa cold. So ngayon, i-check natin kung yung clearance niya pasok sa intake at saka sa exhaust. Tignan natin. So dito tayo, check natin yung yung clearance ng exhaust. Okay, so ito 0.23, yan, tingnan natin Yan. So ito, napansin ko, sobrang sikip ng nito, ng clearance ito. Yan. Okay, so ang gagawin ko, iluluwagan ko to, tapos i-adjust natin sa tama. So ito, medyo masikip yan mga paps. 0.23 pero masikip siya. Ang gagawin ko, luluwagan ko siya. So, luwagan natin siya. Ito, gamit tayo ng 8mm. Yan. Luwagan natin. Okay, so ganyan lang. Yan. Luwagan ka na. Yan. Ito, i-adjust natin to. Yan. Yung pinaka tappet screw adjuster niya. Ito. Kita ko sa niya. Sikip. Sikip masyado. So, luwagan natin. Luwagan natin. Yan. So, nararamdaman ko habang pinipihit ko, lumuluwag na siya. Ayan ito. Masyado maluwag naman. Dapat yung tama lang. Ayan. Sikipan natin. Yan, kunti pa. Mararamdaman niyo naman niya na na siya, na sakto na siya. Yan na siya. Okay, so ito 0.23 mm gamit ko. Yan. Tapos higpitan ko na to. Pero habang higpitan nyo, hahawakan nyo nito. Pwede kayong gumamit ng long nose para hawakan lang yung dulo. Pero ako meron akong ganito Yan. Okay. So, higpitan natin yung lock nut. Dito, huwag masyadong persado pag higpit tama lang. Yan. Magsagad na sagad. Patulan kayo. Tama lang. Yan. So, habang nakahawak ako dyan, naka-steady ako dyan, hinigpitan ko. Yan. Okay na. So mga paps, dito naman tayo sa sa intake. So sa intake, 0.06 hanggang 0.10 mm. So ito, 0.06. Tingnan natin Yan. So tingnan natin yan. Tingnan natin Yan. Masikip siya mga paps, masikip. Yan So ang gagawin ko, luluwagan ko yan. Luwagan ko to. Sa atin ng konti. Luwag. Okay.
Yan. Huwag na. Suggest natin. Yan. Okay na. Maluwag na. Okay, so yan, maluwag na yan. Yan. Ngayon, adjust natin ang tama. Hop. Sobra. Yan, konti lang. Hop. Konti. Yan. Yan, nararamdaman ko para na siyang may gumagasgas. Yan. So, meron na siyang parang resistance habang inaano ko yan. Yan. Hindi na kaninang sobrang sikip talaga. Ito, tamang adjustment na to. Yan. Ngayon, gagawin ko, higpitan ko na to. Yan. Yan. Okay, saka. Yan. Okay na yan. Yan. So, yan na. So, ayan na siya mga babs. Yan. Ito yung yung cover natin. Check nyo na lang yung gasket, baka sira na, paltan nyo na lang. Tapos nun, linisin nyo na lang, saka pinanasan ko eh. So, ayan, balikan natin ito mga babs. So mga paps, ayan, ganun lang kadaling mag-adjust ng valve clearance ng Yamaha Mio. So ganito, paalala ko lang, kasi ganito, ito yung ginamit ko. Ito yung dati ko kasi, ang ginawa ko, bumili ako ng bago para mas marami siyang sukat. Ito kasi konti lang sukat, ito hindi kaya yung sukat eh. Kaya ito, bumili ako ng bago. Kailangan nyo ito mga paps, yan, yung ganitong filler gauge. Mura lang naman to. Piliin nyo yung maraming sukat. Ito 26 blade to eh. Yan, ito kasi 13 blade lang yan. So ito maraming sukat to. So pasok na pasok to. So ito mga paps yan. Ito, ang problema kasi dito, ito. Ito, hindi pasok siya dun sa pinaka-lock nut. So gumamit ako ng 8mm na close wrench para ma-open yun, saka masarado yun. Tapos sa tappet screw naman, ito, gold goods naman, nagamit ko naman to, swak naman. Kumbaga, yun yung pangharang ko habang hinihigpitan ko yung pinaka-lock nut. Ito. So, bili rin kayo nito. So, isang version to, baka yun umubra. Pero, kung bibili kayo nito, ito magagamit nyo to. Yan. Ito kasi, parang sablay. Kaya, ang takot ako baka mabilog. Kaya gumamit na lang ako ng 8mm na close wrench. Okay? So, paano mga paps, hanggang dito na rin yung video na to. Sana itong video na to nakatulong to in case na magche-check kayo ng valve clearance para sa Yamaha Mio. Halos sa ibang sasakyan naman, pareho lang ng konsepto. Yun nga lang, sa ibang sasakyan syempre, iba-iba yung yung valve clearance settings niya. So dito nakalagay naman niya yung para sa intake, saka sa exhaust, ganoon din sa ibang sasakyan, ibang motor. Okay? So paano mga paps, huwag nyo kalimutan i-like at subscribe ang channel ko para makagawa pa ako ng ganitong mga basic na video. Huwag nyo rin kalimutan i-hit ang notification bell para updated kayo sa video na ginagawa ko. Paano mga paps, maraming salamat sa inyo.